Sabi nila, ang gabi raw ay pahinga ng mundo. Pero may mga gabing hindi nagpapahinga ang tibok ng puso. May mga gabing kahit tiklop na ang mga bituin, may sindi pa rin ang apoy na sa isang titig lang maglalagablab, at kung minsan sa gitna ng isang gabing mainit, may pusong biglang nauuhaw sa pag-ibig na noon pa pala nagliliyab. Ako si Jomar, certified dakilang reklamador ng init. Yung tipong konting kiskis lang ng hita sa kumot ko, parang nagkakaroon na ng spark. At sa gabing yon, literal na parang sauna ang boarding house namin. Ang problema, sira ang aircon, sira ang ceiling fan, at ang electric fan para lang siyang humihinga ng mahina. Pero may mas malaking problema kaysa sa init ng kwarto. Katabi ko si Christian. Hindi ko siya kadugtong sa kama. Hindi ko siya kaibigan. Hindi ko siya yung wait lang. Baka iniisip niyong magjowa kami. Hindi. Roommate ko siya. Kasi nilipat niya yung kama niya sa unit namin habang inaayos yung kwarto nila. Pero hindi ko rin siya may tuturing na stranger. Kilala ko siya. Kilala ko siyang masyado. Crush ko kasi siya eh. As in, totoo, yung tipo ng crush na konting ngiti niya, may kilig na agad sa bato ko. Kaya imagine mo na isang gabing mainit tapos katabi ko siya, dikit, siksik, at halos magdikit yung balat namin sa bawat pagpitik ng mahina naming fan. At ang tanong niya, habang nag-aalis ng shirt, oo, nag-aalis siya ng shirt, kitang-kita ko yung pawis na tumutulo sa dibdib niya at yung perpektong linya pababa. Ayos ka lang? Tanong niya sa akin. Ha? Oo naman. Sagot ko, pero parang naglalakad yung boses ko sa apoy. At ang sabi pa niya, nanginginig ka kasi. Hindi ako nanginginig dahil sa malamig, kundi dahil sa kanya. Gagi. Gusto ko sanang isigaw pero hindi pwede. Kaya ngumiti na lang ako. Tapos humiga siya, tapos humarap sa akin, tapos tinakpan niya yung mukha ko ng folder. At ang tanong ko, bakit may folder? Kasi tumatama yung electric fan sa mata mo. Ayokong magkasakit ka. Wika niya. Saglit ako natahimik. Teka lang, ano yun? Sweet ba yun? Pinipigilan ko yung sarili ko. Baka mabasa niya sa mukha ko na nanginginig yung kaluluwa ko. Kung gusto mo, dito ka sa side na to, mas mahangin. Sabi niya. At eto, ang mas masama. Hinila niya ako. Hinila, parang malambot na una na gusto niyang katabi. Sa first time sa buong taon na magkakasama kami sa boarding house, ngayon lang ako nagduda kung malamig ba talaga siya o mainit lang ang gabi o mas mainit siya para sa akin. At doon nagsimula yung storya namin. Sa isang gabing hindi ako makatulog, sa isang gabing sobrang init, sa isang gabing mas mainit ang presensya niya kaysa sa hangin.
Wala akong ideya na ang gabing yon magiging simula ng one great love ko. Hindi ako makakatulog agad. Paano ka naman makakatulog kung yung crush mo nasa isang braso lang ang layo? At hindi lang basta katabi. Nakadikit. Literal. Tipong pag gumulong siya kahit konti, siguradong magkakatamaan kami ng balat. At guess what? Gumulong siya. At ang bulong niya, napaos na parang antok na medyo cute na medyo nakakabaliw. Joms, ang sikip pala sa kama mo. At ang sagot ko naman, kasi hindi naman pang dalawahan to. Pero okay lang. Kasya naman tayo eh. Kasya tayo? Ulit niya na nakangiti. Yung itim parang nangaasar pero may lambot. Yung itim parang nakakamagnet ng kaluluwa. At ang dagdag pa niya, gusto mo pala eh. At doon ako napahampas ng unan sa mukha niya. Tigil-tigilan mo ako, Christian. Ang init-init na nga. Wika ako. At ang sabi niya habang inaayos ang kumot, teka, kung mainit, bakit nanginginig ka pa rin? At ayun, bullseye. Saludo ako sa timing ng observation niya. Gusto ko siyang sapakin kasi tama siya. At eto, tumawa siya. Yung tawa niya, yung tipo na parang may halo pang pagod pero masarap pakinggan. Yung parang may rhythm. Yung parang, alam mo yung parang gusto mong ipa-background sound habang natutulog. Tapos bigla siyang tumahimik. At ang mahina niyang sinabi, Joms, okay ka lang ba talaga na dito ako matulog? Hindi ka ba naiinis? Umangat yung mata ko. Seryoso yung tono niya. Yung tipong parang may dinadalang bigat na hindi ko alam kung saan nanggagaling. At ang sagot ko, hindi ako naiinis, no? Bakit naman ako maiinis? At ang bulong niya, ewan ko, kasi minsan parang ang bait mo masyado sa akin. Masama bang maging mabait? Wika ko naman. At ang sabi niya, hindi naman. Pero minsan nakakatakot. Bakit ka natatakot? Wika ko. At huminga siya ng malalim, yung tipong parang may gustong ilabas pero ayaw mailabas. Kasi baka masanay ako, wika niya. At doon ako tumigil. Parang naputol yung init ng kwarto. Parang biglang nagbukas ang malamig na bintana. At ang tanong ko, Christian, bakit ka naman masasanay? Hindi siya sumagot. Huminga na lang siya ng malalim, humarap sa pader, pero iniwan niya yung braso niya na nakalapat sa may tagiliran ko. Parang sinadya, parang gusto niya ng konting koneksyon kahit hindi niya sabihin. At sa gabing yun habang pinapakinggan ko ang mabagal niyang paghinga, naisip ko ang isang bagay. Hindi lang pala init ng panahon ng problema ko. May ibang init na mas delikado at pangalan niya ay Christian. Kinabukasan, hindi ko alam kung paano haharapin si Christian. Isipin mo, buong gabi kaming magkadikit, nagiinitan, nag-aasaran, tapos bigla niya akong iniwan ng linyang kasi baka masanay ako. Paano ka naman hindi maguguluhan? Akala ko, init lang ng panahon ang kalaban ko. Hindi pala. May halo pala itong chemistry na parang bawal. Pero, ang sarap. Pagkagising ko, wala siya sa kama. Naiwan niya
yung medyas, yung towel at yung amoy niyang nakadikit pa sa kumot ko. Tangina, bakit ba ang bango niya pag umaga? Paglabas ko sa kusina, ayun siya. Nakahubad ng shirt, nagluluto ng itlog, pawis at parang eksena sa pelikula na hindi dapat pinapanood ng taong in love. "Good morning, Joms!" Sabi niya sabay ngiti. Yung tipong ngiti na parang wala kaming intimate tension kagabi. At ang sagot ko, pero hindi ko makontak yung mata niya. Morning." "Uy, bakit parang namumula ka?" Sabi niya habang nilalapag yung pinggan sa harap ko. At ang palusot ko naman, "Ano ka ba? Mainit kasi." At eto, may tanong siya ulit. "Mainit ba?" At lumapit pa siya sa akin, as in, sobrang lapit. Yung lapit na parang gusto niyang sukatin yung temperatura ko gamit yung hininga niya. "Hanip ka, Christian. Baka matunaw ako." Sabi ko. "Tikman mo muna tong itlog ko bago ka matunaw." Sagot niya at ito napatingin ako. Napahinto at ang sabi ko, "Tanginang linya yun ah." Pero tumawa lang siya, yung tawang parang walang mali siya pero puno ng kalokohan. At ako, halos malaglag sa upuan. After breakfast, naupo kami sa sala habang umuugong yung maliit naming stand fan. "Ano nga pala yung sinabi mo kagabi?" Tanong ko. Trying to act na cool ako. "Ha? Alin?" Wika naman niya. "Yung baka masanay ako." Wika ako. Hindi siya sumagot agad. Kumunot siya ng batok at nag-iwan ng tingin at first time ko siyang makita na hindi siya sure. Yun ba?" Wika niya at huminga siya ng malalim tapos tumingin sa akin. "Joms, kasi pag masyado kang mabait sa akin, nakakatakot kasi baka hanap-hanapin ko." Wika niya na nag-aalangan siya tapos humigop siya ng tubig at nagpatay pa ng TV. Talagang ginawang suspense ang mga sandali. At ang tanong ko na halos pabulong, ano naman kung hanapin mo?" At ang sabi niya, "Yun nga, Joms hindi naman kita pwedeng hanapin, 'di ba?" At eto, bumigat yung hangin at ang sagot ko naman, "Bakit hindi?" At bigla siyang tumingin sa labi ko. 1 second, 2 seconds, matagal, masyadong matagal. At ang sabi niya, Kasi hindi ko alam kung anong meron sa atin." At doon, para akong hinawakan ng kidlat. At ang sabi ko, "Christian, ano bang gusto mong meron?" Hindi siya sumagot pero dumikit siya. Dumikit talaga. Ramdam na ramdam ko yung init ng braso niya. Yung bigat ng ulo niya na sandali niyang pinahinga sa balikat ko. Sandali lang yun pero sapat para gisingin lahat ng natutulog sa dibdib ko. At ang bulong niya, "Bahala na, basta ngayon dito muna ako." At doon ko na-realize, hindi lang pala ako yung umiinit. Pati siya. Hindi dahil sa panahon kundi dahil sa akin. Kinagabihan akala ko back to normal na. Yung tipong wala nang dumidikit na moment, wala nang tension, wala nang kabog ng dibdib, pero hindi pala ganun kadali. Kasi nang pumasok ako sa kwarto, nakita ko si Christian na nakaupo sa gilid ng kama ko. Hawak ang unan ko at amoy-amoy niya. As in niya, amoy niya talaga. "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Sabi ko. Nagising yata siya sa realidad kaya dali-dali niyang binitawan yung unan.
Ha? Wala. Tinitingnan ko lang kung bago pa tong pillowcase. Oo nga. At para ka naman baliw na inaamoy mo yan. Wika ako. Hindi siya sumagot pero ang mukha niya namula. Sobrang pula. At doon ko nalaman, oo si Christian. Inaamoy talaga yung unan ko. At eto, umupo ako sa tabi niya. At ang tanong ko, gusto mong pag-usapan yung kagabi? At ang mabilis niyang sagot, hindi naman kailangan. At ito, tumingin siya sa akin, yung tingin niya parang nangungusap na kahit ayaw magsalita. Christian, ano ba talaga? May problema ba? Tanong ko. At doon tuluyang napabuntong hininga siya. Joms, ayoko kasing, alam mo yun, yung may sabihin ako tapos mali pala yung dating. Mali ang dating saan, Christian? Sa'yo, Joms. At eto, napangiti ako. Mali raw yung dating sa akin. At ang sabi ko, hindi naman ako madaling ma-offend. At ang sabi niya na napakamot ng batok, hindi yun ang ibig kong sabihin. Baka kasi kung sabihin mo na nag-a-assume ako. Wika niya. Ano ba kasi yun? Wika ako naman. Lumapit siya ng konti na parang may gustong i-confess pero ayaw pa niya. At eto, sabi niya, Joms, bakit ang sarap mo katabi? Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano ko iisipin yun, yung sinabi niya. Basta ang alam ko, tumigil sa pagtibok yung puso ko ng 3 segundo. At ang pabulong kong sabi, tangina, anong klaseng tanong yan? At ang sabi pa niya, kasi kagabi, hindi ako makakatulog eh. Di ko alam kung dahil mainit o dahil andun ka lang sa tabi ko. Tapos, parang, ewan. Wika niya. Ha? Ewan? Wika ko naman. Oo, ewan. Yung, alam mo yung pakiramdam na hindi mo dapat maramdaman pero nararamdaman mo. At ito ang sagot ko. Christian, gusto mo ba ako? Tahimik at sa paglipas ng mga segundo, tahimik, as in sobrang tahimik. Tapos ang sagot niya, hindi ko alam eh, pero gusto kitang katabi. Gusto kong kasama ka. Gusto kong nandyan ka. At ayun, hindi niya kailangan sabihin ng buo na gusto kita. Kasi minsan sapat na yung kilos, sapat na yung paraan ng paghawak niya sa braso ko nung gabing yun. Sapat na yung paglapit niya kahit pwede naman siyang lumayo. At ito, nagpunta kami sa kama. Pareho naming alam na may tensyon pero wala pang label. Humiga kami. Hindi kami nagsasalita. Pero ganito yung eksena. Yung braso niya nakaunan sa aking dibdib. Yung hita niya nakadikit sa hita ko. Yung hininga niya dumadaos-dos sa leeg ko. At bago siya tuluyang makatulog, narinig ko siyang bumulong. Joms, sana hindi ko to pagsisihan bukas. At ang sagot ko, kung pagsisisihan mo, Christian, edi bukas mo na lang sabihin. Pero ngayong gabi, akin ka muna. At doon siyang ngumiti. At doon ako tuluyang nahulog. Hindi ko alam kung kailan tumawid yung linyang magkaibigan lang sa mas malalim pa sa pagkakaibigan. Pero isang bagay ang sigurado. Tuwing andyan si Christian, parang buong katawan ko umiinit. Hindi lang dahil sa panahon, kundi dahil sa kanya. Kinagabihan habang nakahiga kami sa kama, parang normal lang yung usapan namin. At ang bulong niya sa akin, Joms, kung may sinabi ako na medyo nakakalito,
Sorry ha. At ang sagot ko naman, ngumiti lang ako. At hindi ko siya pinagalitan. Hindi ko siya tinanong ng sobra kasi alam kong may gusto siyang ipahiwatig at alam kong hindi pa siya handa. At ang sabi ko pa sa kanya, sabay hawak sa kamay niya, teka lang, hindi mo kailangan magpaliwanag. Sapat na andyan ka. Tumango siya, huminga ng malalim at dumikit ng mas malapit. Parang tipong sinasabi niya sa kilos niya na hindi niya masabi sa salita na gusto kita. At doon ko na-realize na kahit hindi niya sinabi, ramdam ko na yung gusto niya. At gusto ko rin siya. At sa unang pagkakataon, hindi ko tinakbuhan ng init. Hindi ko na pinigilan yung sarili ko. Hinayaan ko na lang ang gabing yun at ang puso namin na mag-usap sa pamamagitan ng mga titig, ng mga hawak, at ng mga ngiti. May mga gabing sobrang init ng panahon at may mga gabing sobrang init ng damdamin. Ngunit sa bawat titig at haplos, natututo tayong magbasa ng puso na minsan mas mainit pa kaysa sa anumang gabi. At minsan mas masarap pa kaysa sa anumang hangin. Sa isang gabing mainit, doon nagsimulang isang pag-ibig na hindi kailanman mapapawi kahit ng tag-araw at kahit anong ulan. Makalipas ang ilang taon, nagbalik ako sa boarding house na yun. Parehong kwarto, parehong init ng gabi, parehong amoy ng lumang unan, ngunit may kulang. O baka hindi kulang. Baka ganun lang talaga kapag may lumipas na panahon. Ang init ay naiiwan sa alaala at ang damdamin lumalalim, lumalago at nagiging mas matatag. Bigla kong narinig ang pamilyar na tawa. Joms. At narito siya, si Christian. Parehong ngiti, parehong kilig na alam kong hindi nagbago. At ang bulong ko, Christian. At itong ngumiti siya, humarap at naglakad palapit. Miss na kita, sabi niya. Akala ko naman ikaw rin. Sabay hawak ko sa kamay niya. Naglakad kami sa ilalim ng malamlam na ilaw ng street lamp. Hindi mainit ang gabi, pero ang bawat titig namin, bawat hawak ng kamay, parang apoy na hindi namamatay. At sa wakas, naintindihan ko na may mga gabing sobrang init at may mga gabing may init sa puso. Ngunit ang init na yon hindi kailanman masusunog. Sa halip, pinapainit ito ang bawat alaala at bawat sandali na pinagdaanan namin. Ang pag-ibig namin tulad ng init ng isang gabing hindi malilimutan at mananatili sa puso kahit ilang taon pa ang lumipas. Ang init ay nagiging alaala at ang alaala nagiging kwento ng isang pag-ibig na walang hanggan.